Drake's POV. Malungkot akong nakaupo sa harapan ng bahay. Hinihintay ko si inay na pumunta sa aming kapitbahay para ihabilin ang aming bahay. Ayoko sanang sumama dahil may hirapan na akong pasyalan ang puntod ni Lola. Siya na kasing nakagisnan kong ina at ama habang ang tunay kong ina ay nag-aalagang anak ng iba. Nung una malakang tampo ko sa kanya dahil hindi niya ako maalagaan. Pero ipinaliwanag sa akin ni Lola ang dahilan kaya naintindihan ko na. Papalapit na si inay kaya tumayo na rin ako. "Halika na anak," sabi niya na nauna na ang aking mga gamit sa tricycle. "Nay, kailan tayo babalik dito?" Tanong ko habang akin niya ako pupunta sa tricycle na naghihintay sa amin. "Anak naman, hindi pa tayo nakakaalis pagbalik na agad ang tinatanong mo?" Sagot niya na napangiti. "Inay, mas gusto ko pong tumira dito." Malungkot na sabi ko. "Anak, hindi kita pwedeng iwan na mag-isa. Pumayag naman ang aking amo na doon ka na rin tumira. Alam mo ba na may malaki silang swimming pool? Pwede ka doon maligo kahit anong oras na gusto mo. Mabait si Gov anak. Mukha lang siyang strikto pero napakabait niya. Bakit hindi na lang po natin hanapin ang totoo kong ama?" Napahinto si inay at malungkot na tiningnan ako. "Anak, may pamilya ng ama mo at isa pa, hindi kanya kinilala na anak noong sinabi ko na buntis ako, kaya umalis na lang ako kaysa makunan sa bahay nila. Huwag mo nang isipin yung iyong ama anak, tayo na lang ang isipin mo. Mag-aral ka mabuti at ipakita mo sa kanya na nakapagtapos ka kahit wala tayong natanggap na suporta sa kanya." "Paano ko naman ipamukha inay eh? Kahit pangalan mukha niya, hindi ko alam." Sagot ko na umupo na kami sa loob ng tricycle. "Kapag nasa tamang edad ka na, sasabihin ko sa iyo anak." Sagot niya, nakinabig ako at hinalikan ng aking ulo. Napahinga na lang ako na malalim habang ang tricycle ay papalayo sa sitio kung saan ako lumaki at nagkaisip. Ilang saglit ay huminto na ang tricycle ng sasakyan ng bus. Una akong bumaba at tinulungan si inay na ibaba ang aking mga gamit. Tumulong na rin ang tricycle driver na ilagay ang aking mga bag sa bus. Wala na talaga ako magagawa pa. Talagang iiwan ko ng sitio namin. Sumakay ako sa bus at hinayaan ako ni inay na sa may bintana ako umupo. Habang nakadungaw ako sa bintana ay hinahaplos ni inay ang aking buhok. "Hindi bali anak, makakalaro mo sa Agata, gaya din ng iyong ama niya. Mapapagkamalan mong maldita, pero nakapakasweet niyang bata." Huminga lang ako na malalim. Buti pang bata na yon, naalagaan ni inay, kaysa ako na anak niya. Pero sa kabilang banda, ay naiisip ko ang sabi ni Lola, na kung pumasok na yaya si inay, ay baka matagal na siyang patay dahil na-aksidente siya noon at nangangailangan ng pera para madala siya sa hospital sa bayan. 2 beses tumigil ang bus at nagmerienda kami ni inay. Napansin ko sa mga tao na lagi silang nakatingin sa akin. "Inay, bakit parang nakatingin sila sa akin?" Bulong ko sa kanya. "Gwapo ka kasi anak. Ang hudas mong amang kamukha mo kaya yan. Replika ka niya." "Hudas talaga, nay?" Sabi ko na napailing. "Sinong taong itatanggi ang anak?" Sagot niya at natahimik na lang ako. Mukhang malalim ang galit ni inay sa aking ama. "Anak, lahat ng ihi mo ilabas mo na dahil huling hinto na to ng bus. Diretsong biyahe na papunta sa lalawigan ni Gob." Sinunod ko naman si inay. Pumunta ako sa CR at nagbawas na rin. Paglabas ko, hinihintay na ako ni inay. Inakay niya ako ulit papunta sa bus at dahil sa busog ako ay nakatulog na ako. Nagising na lang ako sa mahinang tapik ni inay sa aking balikat. "Anak, nandito na tayo, gumising ka na." Dinig ko na sabi niya at iminulat ko ang aking mga mata. "Inay, bakit kabundukan pa rin?" Nagtatakang tanong ko dahil ang mga nasa isip malalaking building na makikita ko tulad ng Manila. "Nasa kabilang probinsya lang tayo anak, pero sobrang layo. Halika na, naghihintay ng driver ni Gob." Sabay turo niya sa may bintana ng isang sakyan na kotse. Tumayo naman ako
at binuhat ko ang aking bag. Pagbaba namin ay may lalaking tumulong sa amin na buhatin ng mga gamit. Ang gwapo naman pala ng anak mo, Resenda. Sambit niya na nakangiti. Siyempre, maganda ko na ina niya. Sagot naman ni inay na napatawa. Naunang pinasakay ako ni inay at namangha ko sa ganda ng loob ng kotse. Tara na, at kanina pa naghihintay si senyora sa'yo. Aba, kagabi niya ako kinukulit na sunduin na kita sa terminal. Sabi ng driver ng pagpapakilala ni Dan ng pangalan. Kita sa mukha ni inay ang saya kung nakapagkwentuhan sila ni Agatha. Napahinga na lang ako ulit na malalim at tahimik na pinagmamasdan ang magandang tanawin na may tanim na pinya at maraming mangga. Anak, nasa hasyenda na tayo at lahat ng nakikita mo ay pag-aari ng gobernador. Kurakot bang gobernador, Nay? Tanong ko at biglang nagpreno sa Uncle Dan. Nagulat ata sila sa aking tanong. Hindi kurakot si Gab Drake. Isa ako sa pagpapatunay niyan dahil sekretary niyang aking anak. Alam mong hasyenda na to ay namanan pa niya sa kanyang mga magulang. Konti na nga lang ang natitira dahil ang iba'y pinamigay na niya sa mga matagal na nagtatrabaho sa kanila. Sabat niya na pinaandar na ulit ang sasakyan. Bakit mo naman naitanong yan, anak? Tanong ni inay. Kasi po sa mga napapanood ko ay mga kurakot ang mayor at mga gobernador. Sa TV lang yan, anak. Meron mang kurakot pero hindi kasama si Gob. Naku, si senyorita nasa daan. Bulala sa Uncle Dan at huminto ito. Lumabas naman si inay at patakbo siyang niyakap ang tinawag nilang senyorita. Bumaba na rin ako, tahimik na pinagmasdan sila. Anak, si senyorita Agatha. Senyorita si Drake ang anak ko? Pagpapakilala ni inay. Nakatago ko sa likuran ni inay at hinila niya ako. Natigilan ako dahil ang ganda niya at bumagay sa kanya ang kuluting buhok. Medyo nahiya pa ako dahil tinaasan niya ako ng kilay at tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Kaedad mo lang siya, senyorita, pero mas matanda ka lang ng 1 buwan? Sabi pa ni inay. Mas matanda pala ako sa kanya, yaya. So dapat makinig siya sa akin. Nakangising sambit ni Agatha na kinasalubong ang aking mga kilay. Tahimik lang akong nakayakap pa rin siya kay inay. Yaya, pipi ba siya? Tanong niya habang naglalakad kami at si Uncle Dan na ang nagbuhat ng aking mga gamit. Hindi, anak, baka naninibago lang. Madalgal din yan, gaya mo. Ganun ba, yaya? I want him to sleep in my room. English man ang pagkakasabi pero naintindihan ko at mabilis akong kumapit sa kamay ni inay. Inay, ayoko matulog sa kwarto niya. Naiiyak na sabi ko. Senyorita, parang hindi naman ata maganda na sa kwarto mo matutulog si Drake. 12 na akan yung dalawa. But I want it, yaya. I will tell it to my dad. Pamimilit niya rito. Inay, ibalik mo na ako sa sityo. Sabi ko at nagulat na lang ako na bigla siyang tumawa. I'm just kidding. See? You are not pipi. Maarateng sabi ni Agatha at tawang-tawa pa rin siya habang si inay ay natatawa na rin. Pero naiinis ako dahil pakiramdam ko'y pinaglalaroan niya lang ako. Pumasok na kami sa loob ng bahay at sinundan ko si inay para ipakita sa akin ng isang kwarto. Parang gusto ko pang alisin ang aking sapatos sa sobrang linis ng bahay. Nakahawak pa rin ang senyorita sa kamay ng nanay ko. Napanguso ako dahil akong anak, kung umasta siya ay para siyang anak ng nanay ko. Binuksan ni inay ang isang pintuan at nauna pang pumasok ang senyorita. Humiga pa talaga siya sa kama ko. Anak, ito magiging kwarto mo simula ngayon. Ang kwarto mo, inay. Sa kabilang bahay ako, anak. Puro mabangang babae kami doon, kaya hindi ka pwede. Nagbibinata ka na at hindi maganda na nandun ka din. Don't worry, Drake. If you're scared, just go to my room or I will sleep in your room. Sabi ni Agatha habang nakahiga sa aking kama. Alam ko nagbibiro lang siya, kaya hindi na ako sumagot pa.
Hindi dapat ako magpapaniwala agad sa kanyang mga sinasabi. Agatha's POV. Hindi na ako nakatiis kaya pumagitna na ako sa kalye na makita kong sasakyan namin na paparating na. I miss my yaya so much. Siya at ang daddy ko lang ang pinaka-importante sa buhay ko. Namatay daw ang mami ko sa panganganak sa akin at hindi na nag-asawa pang muli si daddy. Sapat na raw ako at ang lalawigan na pinamamahalaan niya. Huminto ang sasakyan at napangiti ako nang lumabas ang aking yaya. Patakbo ko siyang sinalubong at niyakap na mahigpit. 3 araw lang siyang wala, pero parang 3 taon ang katumbas sa akin. I miss you, yaya. Sambit ko na niyakap siya na mahigpit. Ikaw talagang bata ka? 3 araw lang akong wala. Sagot niya na hinalikan ng aking buhok. Halika at ipapakilala kita sa aking anak. Sabi niya na hindi ako kumala sa pagkakayakap ko sa kanya. Lumabas ang isang batang lalaki na mas matangkad sa akin. May itsura man siya kumpara sa mga anak ng aming kasambahay. He looks like mahiyain dahil tago ang kanyang mukha. Ipinakilala ko ni Yaya at wala pa rin siyang imik, which make me feel irritated dahil pakiramdam ko ay ayaw niya akong kausapin. Nagtaas ang aking kilay at nang nasabi ko nang matutulog siya sa aking kwarto, ay tumuto siya. There you go, hindi siya pipi. I guess I got a new toy. Sumama ako sa kanyang kwarto at agad akong humiga. I want to make him feel na lahat ng narito sa bahay ay pag-aari ko at kasama na siya. Ako lang dapat ang may privacy sa bahay na to. Senyorita, kumain ka na ba? Tanong ni Yaya. Hindi pa, Yaya. Gusto ko kayong kasabay kumain. Wala si Daddy, pumunta siya sa Manila. Ha? Sigurado ka? Tanong ni Yaya dahil itong unang beses na kasalo ko siyang kumain. Yes, Yaya. Let's go, gutom na ako. Inay, hindi pa po ako gutom. Sabat ni Drake na ikinasalubong ng aking kilay. Anak, halika na, kahit konti lang ang kainin mo. Dinig ko na bulong ni Yaya. Kung ayaw mong makisabay sa akin, then sabay tayo maligo. Sabi ko at nanlalaki ang mga mata ni Yaya. Senyorita, kung ano-ano na lang sinasabi mo. I'm serious right now, Yaya. Sabi ko na lumabas na. Naningkit ang aking mga mata dahil hindi ako sanay na hindi pinagbibigyan. Umupo na ako at hinintay sila pero si Yaya lang ang dumating. Mukhang hindi na ata ako mababagot pa dito sa bahay. Senyorita, pasensya na at kumain na kasi tiri kanina. Okay lang, Yaya, kumain na tayo. Sagot ko na nakangiti. But back of my head ay may plano ako. Marami akong tinanong tungkol kay Drake. Matalino daw ito at pareho kami magsa-second high school na itong pusokan. Sa private school ako nag-aaral at sasabihin ko kay Daddy na sa school ko na pag-aralin si Drake. Yaya, pagkatapos niyong kumain, magpapahinga na ako sa kwarto lang ako. Malambing na sabi ko. Salamat, senyorita. Sagot niya at nauna nang umakyat sa aking kwarto. Kumuha ko ng aking mga damit at napangisim bumaba. Pinuntahan ko ang kwarto ni Drake. Pagbukas ko, ay nakaupo siya at parang ang lalim ng iniisip. Maligo na tayo. Sabi ko na inalis ko ng aking saplot. Nagulat siya at nanlaki ang kanyang mga mata. Mabilis siyang tumalikod na mas kinaiinis ko. Kapag hindi ka pumasok sa banyo, ay sasamain ka sa akin. Inis ng sambit ko dahil tinakpan niya ang kanyang mukha ng unan. Hello, nakatubis ako. I'm not totally naked. Hindi ka na lang nahiya. Sabi niya. What? Siguro hindi ka pa nakakapunta sa mga beach, no? At hindi ka pa nakakakita ng mga nakatupis na babae. Wala tayo sa beach, nasa kwarto tayo. Sagot ni Drake na mas kinainis ko dahil sinasagot na niya ako. Let's go, maligo na tayo. Sabi ko na kinuha ang una na itinakip niya sa kanyang mukha. Open your eyes. Inisasambit ko, pero kamay na niya ang pinantakip niya kaya hinawakan ko ang kanyang mga kamay at pilit na inaalis ang mga ito sa kanyang mga mata
hanggang napahiga siya sa kama at napaibabaw ako. Pilit ko parang inalis ang kanyang mga palad sa mukha niya, pero malakas siya, kaya napangisi akong hinawakan ang nasa pagitan ng kanyang mga hita. "Ang bastos mong babae," sabi niya, pilit inaalis ang kamay ko sa gitna niya. "Don't you ever answer me back again, dahil titirisin ko mga to." Sabi ko na medyo idiniin ang pagkakahawak dito at namula ang kanyang mukha. "Let's go, gusto ko na maligo sa pool." Sabi ko na binitawan ng kanyang gitna at hinila siya papaalis sa kama. Pinag-shirt ko na lang si Drake at lumabas na kami sa kwarto. Nakahawak ako sa kanyang palad habang naglalakad kami. "Pwede bang bitawan mong kamay ko, senyorita?" Mahinang sabi ni Drake. "No, from now on, akin ka. Lahat ng nandito sa bahay pag-aari ko at lahat ng iutos ko susundin mo." Sagot ko na tinaasan siya ng kilay. "Hindi naman po ata ko katulong dito." Mahinang sagot ni Drake. "Si Daddy magpapaaral sa'yo, kaya sasabihin ko sa kanya na ikaw magiging alalay ko. Now put sunscreen on my skin." Utos ko na humiga sa upuan. Pati pag-open sa sunscreen ay nahihirapan pa siya. Bumangon ako at inagaw ang sunscreen at mabilis na binuksan sabay inabot sa kanya. Paghiga ko, ay nilagyan na ni Drake ang aking balat at ang huli ang aking mukha. Ipinikit ko ang aking mga mata dahil banayad ang kanyang kamay at sakto lang sa mukha ko. "Tapos na, senyorita." Sabi niya na ang lapit ng mukha niya sa mukha ko kaya pagmulat ko ng aking mga mata ay nagkatitigan kami. Saglit lang ito at sinabi ko na maglalagay din siya. Mabilis ako nagdive sa pool at mabilis sa lumangoy. Nang napagod na ako, huminto ako at napatingin kay Drake na nakaupo. Napahinga ako na malalim dahil para siyang robot. "Drake, join me!" Sabi ko na lang na nagtitimpi na magalit. Lumakad naman si Drake na parang walang gana. Sa inis ko, ay umahon ako at mabilis na hinila siya sabay itinulak sa pool. Magaling din pala siyang lumangoy, kaya naghahabulan kami. Pero hindi ko siya naabutan dahil magaling talaga siya. Napagod na ako at parang hihikain na ako sa pagod. "Drake, get me nebulizer quick." Utos ko na hirap huminga. "Senyorita!" Bulalas niya na lumapit sa akin at iniahon ako sa tubig. Malakas siyang sumigaw at dumating ang mga kasambahay, dala ang aking nebulizer. Inilagay ni Yaya sa aking ilong at napapikit ako. "Anak, ano nangyari?" Dinig kong tanong ni Yaya. "Inay, naghabulan kaming lumangoy." Natatarantang sagot ni Drake. "Anak, may asma si senyorita at bawal sa kanya mapagod." Dinig ko na sabi ni Yaya at napangiti ako ng palihim. Napagod naman talaga ako, but not the extent na kailangan ko ng aking nebulizer. I just want Drake to take care of me at sigurado ako na hindi na niya ako susuwayin pa. My plan works as always. "Yaya, I want to rest." Mahinang sambit ko. Inalalayan ako ni Yaya at pumasok na kami sa loob. Ngayon, ay todo alalay na rin si Drake sa akin. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.